Sa gitna ng isang gabi ng kaguluhan, iniligtas ni Javier Santos ang dalawang batang inaabuso. Isang hakbang na magbubukas ng digmaan laban sa makapangyarihang si Isabel Reyes. Sa tulong ni Selena Cruz, isang matapang na investigador, unti-unting nabubunyag ang katiwalian at kalupitang matagal nang tinatago ng isang prestihiyosong paaralan. Ngunit hanggang saan sila handang lumaban para sa hustisya? At handa ba silang paghilumin ang sariling sugat habang inililigtas ang mga bata? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang itim na Rolls-Royce ay tila isang paalala. Isang paalala ng lamig, ng kalungkutan, at ng mga bagay na kahit kailan ay hindi na maibabalik pa. Nakasandal ang ulo ni Javier Santos sa malambot na headrest, ngunit ang kanyang mga mata ay blangkong nakatitig sa labas. Kakatapos lang ng isang magarbong charity ball kung saan muli siyang nag-abot ng isang tseke na may napakaraming zero, isang obligasyon, isang ritual para ipakitang ang Santos Corporation ay may puso pa rin, kahit ang puso ng nagmamay-ari nito ay matagal nang naging bato. Wala siyang naramdamang saya. Wala ring pagmamalaki. Tanging ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging hungkag, ang ingay ng mga palakpakan, ang mga pekeng na pamangiti ng mga sosyal, ang mga papuri. Lahat ay parang hanging dumaan lang sa kanyang tainga. Sir Javier, diretso na po ba tayo sa penthouse? Tanong ng kanyang driver na si Mang Tonyo. Ang boses nito'y maingat. Batid ang bigat na laging dala-dala ng kanyang amo. Hindi sumagot si Javier. Ang kanyang atensyon ay nasa mga ilaw ng syudad na nagkakalat at lumalabo dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Gabi na sa Alabang at ang karaniwang abalang mga kalsada ay tila nilinis ng bagyo. Habang pinagmamasdan niya ang mga patak na nag-uunahan sa pagbaba sa bintana, isang pamilyar na kirot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Isang alaala ang kumislap sa kanyang isipan, hindi malinaw, parang isang lumang pelikula. Isang halakhak, ang halakhak ng kanyang asawang si Elena. Kasunod nito, ang imahe ng isang maliit na batang babae na may pulang laso sa buhok tumatakbo palapit sa kanya. Daddy? Napapikit si Javier ng mariin. 5 taon na. 5 taon na, ngunit ang sakit ay parang kahapon lang nangyari. Iyon ang dahilan kung bakit niya ibinaon ang sarili sa trabaho. Kung bakit niya pinalibutan ang sarili ng karangyaan at mga pader na hindi kayang pasukin ng kahit sino dahil sa bawat sandali ng katahimikan, ang mga anino ng nakaraan ay bumabalik para singilin siya. Sir? Ulit ni Mang Tonyo. Doon lang bumalik sa kasalukuyan si Javier. Oo, Mang Tonyo, umuwi na tayo. Huminto ang sasakyan sa isang intersection sa tapat mismo ng matataas na pader at naglalakihang bakal na tarangkahan ng St. Augustine International School, isang pangalan na simbolo ng yaman at kapangyarihan, ang lugar kung saan ang mga elit ng bansa ay hinuhubog. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng poste, sa labas ng gate, sa gitna ng malakas na ulan, ay may isang eksenang nagaganap. Isang eksenang pumukaw sa natutulog na galit sa kaloob-looban ni Javier. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng eleganteng damit na bahagya, nang nababasa ng ambon, ang galit na nakaturo sa 2 maliliit na bata. Nakilala niya agad ang babae mula sa mga dyaryo at social events, si Isabel Reyes, ang respetado at kinikilalang punong guro ng St. Augustine. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang boses, kahit sa loob ng sasakyan, ay dinig ang talim at lamig. Hindi ko na kayo responsibilidad pagkatapos ng oras ng klase. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bawal kayong maghintay dito sa loob? Sigaw ni Isabel. Ang bawat salita ay parang latigo. Mga paslit na walang utang na loob. Pinalamon na kayo ng libre sa eskwelahang ito. Binigyan ng scholarship tapos gagawa lang kayo ng abala.
Ang dalawang bata ay magkayakap sa gitna ng ulan. Ang mas matanda, marahil ay mga 8 taong gulang, ay buong tapang na hinaharap ang galit ng babae, habang pilit na isinisilong ang mas bata pa sa kanya sa ilalim ng kanyang munting katawan. Basang-basa na sila, nanginginig sa ginaw. Ang kanilang mga lumang uniforme ay dikit na sa kanilang payat na mga katawan. "Pipasensya na po, Ma'am Reyes," sabi ng mas matandang bata. Nanginginig ang boses. Hinihintay lang po namin si Aling Nena na susundo sa amin. Baka po malapit na siya." "Wala akong pakialam kay Aling Nena," sagot ni Isabel, sabay tulak sa balikat ng bata. "Lumabas kayo. Doon kayo sa labas maghintay. Huwag ninyong dudumihan ang pangalan ng eskwelahan ko." Sa isang kilos na walang bahid ng anumang awa, itinulak ni Isabel ang 2 bata palabas ng bahagyang bukas na gate at saka ito ipinasara ng malakas sa gwardiya. Ang 2 bata ay naiwang nakatayo sa bangketa. Walang silungan, hinahagupit ng malakas na hangin at ulan. Para kay Javier, ang buong mundo ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga bata. Nakita niya ang batang babae na si Lia na niyakap ng mahigpit ang kapatid nitong si Maya na nagsisimula ng humikbi ng malakas. Nakita niya ang pagtatangka ng isang kapatid na maging malakas para sa isa pa, kahit na siya mismo ay basag na sa takot at ginaw. At sa mga matang iyon, nakita niya ang sarili niyang anak. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang lamig na matagal na niyang kasama ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Nagberde na ang ilaw. Paandarin na sana ni Mang Tonyo ang sasakyan. "Hinto!" utos ni Javier. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. Nagulat si Mang Tonyo. "Pero sir, green light na po." "Sinabi kong ihinto mo ang sasakyan," ulit ni Javier. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa 2 bata at sa likod ni Isabel Reyes na papalayo na para pumasok sa sarili nitong sasakyan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Walang pag-aalinlangan. Sinunod ni Mang Tonyo ang utos. Dahan-dahang inalis ni Javier ang kanyang seatbelt. Ang bawat kilos niya ay may bigat. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang determinasyon. Kinalimutan niya ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang reputasyon, ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi siya si Javier Santos, ang bilyonaryong negosyante. Siya ay isang ama na nakakita ng isang kawalang katarungan na hindi kayang palampasin ng kanyang konsensya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Agad siyang binasa ng malakas na ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang lamig ng tubig ay walang-wala, kumpara sa apoy na naglalagablab ngayon sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay lumulusong sa mga maliliit na baha sa kalsada. Dire-diretso ang kanyang lakad patungo kay Isabel Reyes na papasok na sana sa kanyang sasakyan. Naramdaman ni Isabel ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Lumingon siya, ang mukha ay puno ng pagkaini. Handang sigawan kung sino man ang lapastangang iyon. Ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan nang makita niya kung sino ito. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng pagkabigla. Si Javier Santos, nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang damit ay basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Humakbang pa si Javier palapit, ang kanyang anino ay tila lumamon sa anyo ni Isabel. Huminto siya ilang talampakan lang mula sa babae, habang ang 2 bata ay takot na nakatingin mula sa gilid. Sa wakas, nagsalita si Javier. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang bagyong nagbabantang sumabog. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Ang pagkagulat sa mukha ni Isabel Reyes ay mabilis na napalitan ng pagtatangkang bawiin
ang kanyang awtoridad. Inayos niya ang kanyang damit, itinuwid ang kanyang pagkakatayo, at hinarap si Javier Santos na may pekeng ngiti. Mr. Santos, anong ginagawa mo dito sa labas sa gitna ng ulan? Tanong niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. These are just some undisciplined scholarship students. Pasensya na sa abala. Hindi pinansin ni Javier ang kanyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, malamig at mapanuri. Narinig ko ang lahat. Simpleng sagot ni Javier. Ang bawat salita niya ay may bigat na tila kayang dumurog sa kumpiyansa ng kausap. Ang tanong ko ay, ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa dalawang batang ito? Namutla si Isabel. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong tao na kaya niyang takutin o paikutin. Ito si Javier Santos, isang pangalan na kayang magbukas at magpasara ng anumang pinto sa mundong ginagalawan nila. Hindi na hinintay ni Javier ang kanyang sagot. Dahan-dahan siyang lumingon sa dalawang bata na takot na nakatingin sa kanya. Magkayakap pa rin sa ilalim ng ulan. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Isang kilos na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Okay lang kayo? Tanong niya. Sinisikap na pag-aani ng kanyang boses, ngunit mayroon pa ring bahid ng pagiging magaspang dahil sa kawalan ng pagsasanay. Ang mas matandang bata, si Leah, ay buong tapang na tumango, habang ang maliit na si Maya ay lalo lang humigpit ang yakap sa kapatid at nagsimulang umiyak muli ng tahimik. Tumayo si Javier at muling hinarap si Isabel. Sila ay sasama sa akin, deklara niya. Hindi iyon isang pakiusap, kundi isang utos. Pero Mr. Santos, may protocol po kami para sa... Wala na akong pakialam sa protocol mo. Putol ni Javier. Tumingin siya sa kanyang driver. Mang Tonyo, isakay mo sila sa kotse. Bigyan mo ng tuwalya. Mabilis na kumilos si Mang Tonyo. Habang maingat niyang inaakay ang dalawang bata, hinarap ni Javier si Isabel sa huling pagkakataon. Huwag mong isipin na dito nagtatapos ang lahat. Mag-uusap pa tayo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at pumasok sa sasakyan. Iniwan si Isabel Reyes na nakatayo sa ilalim ng ulan. Nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot. Sa loob ng sasakyan, isang awkward na katahimikan ang namayani. Binigyan ni Mang Tonyo ng makakapal na tuwalya ang mga bata. Agad na binalot ni Leah ang kapatid, bago ang sarili niya. Walang nagsasalita. Si Javier ay nakatingin lang sa labas, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa dalawang nilalang na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Hindi niya sila iniuwi sa kanyang penthouse. Masyadong malaki, malamig, at puno ng mga multo ng nakaraan ang lugar na yon. Sa halip, dinala niya sila sa isang fully furnished na condominium unit sa Makati na isa sa kanyang mga investment. Isang lugar na malinis, ligtas, ngunit walang bahid ng personal na gamit. Isang lugar na perpekto para sa ngayon. Maligo kayo, sabi ni Javier. Itinuturo ang banyo. May mga bagong damit at gamit dyan. Pagkatapos, mag-order tayo ng pagkain. Ang tono niya ay parang nagbibigay ng utos sa isang business meeting. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga bata. Sumunod naman ang dalawa. Habang nasa banyo sila, si Javier ay naiwang mag-isa sa sala, napapalibutan ng mga mamahaling muebles na walang kwento. Doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi ito isang simpleng pagtulong. Ang pagsakay niya sa dalawang batang ito sa kanyang kotse ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng digmaan laban kay Isabel Reyes at sa lahat ng kinakatawan nito. At habang pinakikinggan niya ang mahinang tunog ng shower, isa pang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol kay Leah at Maya. Ano ang mangyayari sa kanila bukas? Sa susunod na linggo? Isang gabi ng kaligtasan ay hindi sapat. Kailangan nila ng hustisya. Kailangan nila ng proteksyon. At sa kauna-unahang pagkakataon,
Sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Javier na mayroon siyang layunin na higit pa sa pagpapalago ng kanyang pera. Pagkatapos maligo at makapagbihis ng mga bagong damit na halatang malalaki para sa kanila, lumabas ang 2 bata. Nag-order si Javier ng fried chicken, spaghetti at pizza. Mga pagkaing sa tingin niya ay gusto ng mga bata. Kumain sila ng tahimik. Si Maya, na kanina'y takot na takot, ay dahan-dahang kumain, habang si Lia ay nanatiling alerto. Pinagmamasdan ng bawat kilos ni Javier. Pagkatapos kumain, inayos niya ang isang kwarto para sa kanila. "Dito muna kayo matutulog ngayong gabi. Ligtas kayo dito," sabi niya. Nang paalis na siya sa silid, isang maliit na boses ang pumigil sa kanya. "Salamat po," sabi ni Lia nakatingin sa sahig. Tumangulang si Javier at isinara ang pinto. Bumalik siya sa sala at kinuha ang kanyang telepono. Oras na para simulan ang laban. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Attorney Ramirez. "Javier, gabi na sagot ng abogado sa kabilang linya. "May kailangan ako, David," sabi ni Javier, diretso sa punto. "Kailangan kong pabagsakin ang isang tao. Legal at mabilis." Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si David. "Javier, si Isabel Reyes ay hindi basta-basta. Malalakas ang koneksyon niyan. Isang legal na kaso ay aabutin ng taon at baka mabaliktad pa tayo. Kung gusto mo siyang tamaan kung saan pinakamasakit, kailangan natin ng ibang armas." "Anong armas?" tanong ni Javier. "Public opinion," sagot ni David. "Kailangan natin ng isang tao sa media. Isang taong hindi takot, hindi nabibili, at masusing mag-imbestiga. At may kilala ako." Kinabukasan, sa isang tahimik na coffee shop sa Bonifacio Global City, hinintay ni Javier ang taong inirekomenda ni David. Maya-maya pa isang babae ang pumasok. Nasa mga huling taon ng kanyang 20s, simple lang ang suot. Jeans, t-shirt at isang leather jacket. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas. Tila sinusuri ang lahat sa kanyang paligid. "Mr. Santos, ako si Selena Cruz, kama." Sabi niya, inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay kalmado at professional. Tinanggap ni Javier ang kanyang kamay. "Maupo ka." Umupo si Selena sa tapat niya. Naglabas ng isang maliit na notebook at ballpen. Walang small talk. Walang paligoy-ligoy. Sabi ni Attorney Ramirez, "May kwento ka para sa akin." Nagsimulang magsalita si Javier, ngunit hindi pa man siya nakakatagal, pinutol na siya ni Selena. "Sandali," sabi niya. "Bakit ninyo ito ginagawa, Mr. Sir Santos? Anong personal na interes ninyo dito?" Natigilan si Javier. Hindi siya sanay na kinu-question. Nakita ko ang isang kawalang katarungan at may kakayahan akong itama ito. Tumingin si Selena sa kanya. Hindi kumbinsido. "Maraming kawalang katarungan sa mundo, Mr. Santos. Marami dyan ang nangyayari sa labas mismo ng mga building na pag-aari ninyo. Bakit itong partikular na kaso na ito?" Isang pamilyar na inis ang nagsimulang umakyat sa kalooban ni Javier. Sino ba ang babaeng ito para questionin ang kanyang motibo? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kwento. Mayroon akong impormasyon at resources. Kailangan ko lang ng isang taong magsusulat nito. Nagkakamali kayo, Mr. Santos. Ang motibo ang pinakamahalagang parte ng isang kwento. Giit ni Selena. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig sa kanya. Nawala ng pasensya si Javier. Bumalik siya sa paraan na alam niya kung paano kontrolin ang lahat. Kumuha siya ng checkbook sa kanyang briefcase. "Magkano?" tanong niya habang kinukuha ang kanyang pluma. "Sabihin mo ang presyo mo para sa kwentong ito at ibibigay ko." Biglang nagbago ang anyo ni Selena. Ang kanyang professional na itsura ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang iniligpit ang kanyang notebook at ballpen. "Mukhang nagsasayang lang tayo ng oras dito," sabi niya.
Akmang tatayo na. Teka, pigil ni Javier, nagtataka. Akala ko ba kailangan ninyo ng malaking kwento? Humarap sa kanya si Selena at sa unang pagkakataon, nakita ni Javier ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi ko binibenta ang katotohanan, Ginoong Santos. Hinahanap ko ito. Natahimik si Javier. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan. Isang babaeng hindi nasilaw sa pera. Isang babaeng may prinsipyo. Isang babaeng katulad ng sinabi ni David. Hindi nabibili. Tumayo si Selena. Kung gusto ninyo talagang ilabas ang kwentong ito, kung talagang para sa mga bata ang laban na ito at hindi para sa sarili ninyo, alam ninyo kung saan ako hahanapin. Pero gagawin natin ito sa paraan ko. Nang paalis na sana siya, nagsalita si Javier. Maghintay ka. Lumingon si Selena. Naghihintay. Okay, sabi ni Javier. Isinasara ang kanyang checkbook. Sa paraan mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Selena. Bumalik siya sa kanyang upuan. Mabuti. Kung ganoon, may mga kondisyon ako. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Javier. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon at hamon. Gusto ko ng full access sa lahat ng impormasyon sa mga bata at sayo. Walang itatago. At ang kwento ay isusulat sa paraan na alam kong tama. Hindi sa paraan na gusto mong marinig. Kaya mo ba yon? Para kay Selena Cruz, ang bawat investigasyon ay parang isang laro ng chess. Kailangan mong pag-aralan ang iyong kalaban, alamin ang kanyang mga kahinaan, at planuhin ang iyong bawat galaw bago mo pa man hawakan ang unang piyesa. At si Isabel Reyes, sa lahat ng kanyang nalaman, ay hindi isang ordinaryong kalaban. Siya ang reyna. Bago pa man siya tumuntong sa St. Augustine International School, ilang oras na ang ginugol ni Selena sa kanyang apartment. Nakakalat sa kanyang mesa ang mga printout ng mga article, mga litrato ni Isabel na nakangiti sa tabi ng mga senador at mayayamang negosyante, at ang taunang ulat ng eskwelahan. Sa publiko, si Isabel ay isang santo, isang dedikadong guro na inangat ang St. Augustine sa kasalukuyan nitong estado. Ngunit alam ni Selena na ang pinakamakintab na mansanas ay madalas may uod sa loob. Gumawa siya ng pekeng pagkakakilanlan. Siya si Karina Sandoval, isang may bahay ng isang overseas executive, naghahanap ng pinakamagandang eskwelahan para sa kanyang nag-iisang anak. Isang papel na madali niyang gagampanan, ngunit sa ilalim ng simpleng damit at pekeng ngiti, ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang kutsilyo, handang hiwain ang anumang kasinungalingan. Ang St. Augustine International School ay eksakto sa kanyang inaasahan. Malawak, malinis, at nakakabinging tahimik. Ang bawat damo sa hardin ay tila sinukat. Ang bawat pader ay bagong pinta. Ito ay isang perpektong lugar at ang pagiging perpekto nito ay nakakabahala. Dinala siya ng isang assistant sa opisina ng punong guro. Ang opisina ni Isabel Reyes ay hindi isang simpleng opisina. Ito ay isang trono. Gawa sa dark mahogany ang kanyang mesa, napapalibutan ng mga estanteng puno ng mga libro at mga tropeo. May isang mamahaling painting sa pader at ang bintana ay may malawak na tanawin ng buong campus. Ito ang pugad ng isang babaeng sanay na makontrol ang lahat ng bagay sa kanyang paningin. At doon, sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo ang reyna. Mrs. Sandoval, welcome to St. Augustine. Bati ni Isabel, tumatayo para salubungin siya. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng init. Isang malaking pagkakaiba sa malupit na boses na narinig ni Javier sa ilalim ng ulan. Please have a seat. What can I do for you? Umupo si Selena, ginagampanan ng kanyang papel. Thank you for seeing me, Mrs. Reyes. I've heard so many wonderful things about your school. I want nothing but the best for my son. Nagsimula ang kanilang usapan. Isang sayaw. Isang pagpapakitang gilas mula kay Isabel.
Ipinagmalaki niya ang kanilang advanced curriculum, ang kanilang mga world-class facilities, at ang kanilang mga alumnong na ngayon ay mga leader sa iba't ibang industriya. Bawat salita niya ay pinag-isipan, bawat pangungusap ay pulido. Mukha siyang isang taong tunay na nagmamahal sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi nakaligtas kay Selena ang lamig sa mga mata ni Isabel. Isang klase ng lamig na hindi kayang itago ng pinakamatamis na ngiti. Habang nagsasalita si Isabel tungkol sa pag-aaruga sa mga bata, ang mga kamay nito ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Habang binabanggit niya ang community, ang tingin niya ay parang tumatagos lang kay Selena. Naghihintay lang ng tamang tiyempo si Selena. At dumating ito nang ipinagmalaki ni Isabel ang kanilang scholarship program. "We believe in giving back, Mrs. Sandoval," sabi ni Isabel, may halong pagmamalaki sa boses. "Our Augustinian Scholars Program is one of the best in the country. It is fully funded by the generosity of our Alumni Foundation." Ito na ang pagkakataon. Ngumiti si Selena. Isang ngiti ng isang humahangang ina. "That's so admirable, Mrs. Reyes. Talagang kahanga-hanga. Nabasa ko nga po sa isang article last year na maliban sa alumni, mayroon din kayong malaking corporate grant mula sa Del Fuego Holdings para suportahan ang mga bata. Tama po ba? Iyon po ang isa sa mga rason kung bakit ako lalong humanga sa inyo." Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang segundo lang itong nangyari, ngunit para sa isang sanay na mamamahayag tulad ni Selena, sapat na yon. Ang perpektong ngiti ni Isabel ay bahagyang nag-falter. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Isang maliit na kislap ng inis ang dumaan bago ito muling natakpan ng kanyang maskara. "Ah yes, the Del Fuego Grant," sabi ni Isabel. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong tono. "That was for a specific, one-time infrastructure project for the scholarship wing. The day-to-day operations are purely from our alumni. You have very sharp eyes for details, Mrs. Sandoval." Bingo! Alam ni Selena na nagsisinungaling ito. Nakasaad sa public records na ang grant ay para sa student welfare and operational expenses, hindi para sa infrastructure. Isang maliit na detalye, ngunit isang bitak sa perpektong pader na kanyang itinayo. Tinamaan niya ang isang ugat. Alam din ito ni Isabel. Dahan-dahang tumayo ang punong guro. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ngumiti siyang muli. Ngunit ngayon, ang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Mayroon na itong pahiwatig ng isang babala. "I'm sure your son will find a perfect home here at St. Augustine," sabi niya habang ginagabayan si Selena palabas ng pinto. "Nasisiyahan akong makakilala ng isang magulang na kasing detalyado mo sa iyong pananaliksik." Huminto sila sa may pintuan. Tumingin si Isabel diretso sa mga mata ni Selena. "Alam mo, ang Alabang ay isang maliit na komunidad lang, Mrs. Sandoval." Dagdag niya, ang boses ay malambing ngunit may nakatagong talim. "Reputations are very important here. Ang pangalan ng isang tao, ang pangalan ng isang institusyon. Iyan ang pinakamahalagang yaman. It's always best not to pry into matters that don't really concern us. It can lead to misunderstandings." Hindi ito isang payo. Isa itong banta. Tumangulang si Selena, pinanatili ang kanyang pekeng pagkakakilanlan. "Of course, Mrs. Reyes. Maraming salamat po sa oras ninyo." Paglabas ni Selena sa opisina at habang naglalakad siya sa tahimik na hallway, doon lang niya naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tama si Javier. Ang babaeng ito ay hindi lang mayabang at malupit. Siya ay mapanganib. Mayroon siyang itinatago at handa siyang gawin ang lahat para protektahan ito. Nakarating siya sa kanyang kotse sa parking lot. Pag-upo niya sa driver's seat, huminga siya ng malalim. Ang tensyon sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Napatunayan niya ang kanyang hinala. Ngayon, kailangan na lang niya ng ebidensya.
Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit bilang isang journalist, bahagi ito ng kanyang trabaho. "Hello?" Sagot niya. Isang mahinang tunog lang ang narinig niya sa simula. Parang humihinga ng mabigat. Pagkatapos, isang nanginginig na boses ng isang babae ang nagsalita. Ikaw ba yung reporter? Yung nag-iimbestiga kay Ma'am Reyes?" Agad na naging alerto si Selena. "Sino to?" Hindi na mahalaga," sabi ng boses. Halatang takot na takot. Nakita ko lang, nakita kong pumasok ka sa opisina niya kanina. Gusto ko lang sabihin, mag-ingat ka." "Teka, anong ibig mong sabihin? May alam ka ba?" Tanong ni Selena. Sinisikap na makuha ang loob ng kausap. Narinig niya ang isang hikbi sa kabilang linya. "Mag-ingat ka sa kanya," bulong ng babae. Ang boses ay basag na. Demonyo ang babaeng yan. At pagkatapos, ibinaba na ang telepono. Napahawak ng mahigpit si Selena sa manibela. Nakatitig sa engrandeng gusali ng St. Augustine. Ang tawag na yon ang nagkumpirma sa lahat. Hindi na lang ito isang laban para kay Javier o sa dalawang bata. Ito ay para na rin sa mga boses na takot magsalita. At sisiguraduhin niyang maririnig sila. Ang pagsabog ay hindi dumating sa anyo ng isang malakas na ingay, kundi sa isang tahimik at malamig na email. 2 araw matapos ang kanyang pagbisita sa St. Augustine, inilabas ni Selena ang kanyang unang salvo. Isang maingat na isinulat na investigative article na lumabas sa online portal ng kanilang news agency. Hindi niya pinangalanan si Isabel Reyes. Sa halip, itinuon niya ang kanyang mga tanong sa mga discrepancies at unclear reporting practices sa pamamahala ng scholarship fund ng eskwelahan. Gumamit siya ng mga pampublikong dokumento, binanggit ang Del Fuego Grant, at nag-iwan ng isang nakakabiting tanong sa dulo. Para kanino nga ba talaga ang pondong dapat sana ay para sa mga bata? Ito ay isang babala, isang patikim, isang paraan para ipaalam kay Isabel na alam niyang may itinatago ito. Ngunit ang reyna ay hindi umatras. Gumanti ito ng may kamandag. Nasa gitna si Selena ng pag-iisip ng kanyang susunod na hakbang nang tawagin siya sa opisina ng kanyang editor-in-chief, si G. Robles. Isang veteranong mamamahayag si G. Robles na may kulay abong buhok at mga mata na nakakita na ng lahat, o yun ang akala ni Selena. Ngayon, ang mga matang yon ay puno ng pag-aalala at pagkadismaya. "Selena, isara mo ang pinto," sabi nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papel sa kanyang mesa. Umupo si Selena, kinakabahan. "Sir, tungkol po ba ito sa article?" Sa wakas, tumingin si G. Robles sa kanya. Tumawag ang isa sa mga miyembro ng board of directors ng kumpanya. Isa rin siyang malaking donor ng St. Augustine Alumni Foundation. Nagkataon lang ba? "Sir, alam nating hindi." Nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Isabel Reyes, nagrereklamo tungkol sa walang basehang paninira sa kanyang eskwelahan. Nagbabanta silang magsasampa ng libel case. Huminga ng malalim si G. Robles. "Selena, alam mo ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. We're barely staying afloat, isang malaking kaso lang. Tapos na tayo." Napatayo si Selena, hindi makapaniwala. "So ano po yun, sir? Susuko na lang tayo? Dahil lang tumawag ang isang maimpluwensyang tao? Hindi ba't ito mismo ang trabaho natin? Ang magbunyag ng katotohanan, gaano man kalakas ang kalaban. Hindi ito tungkol sa pagsuko." Tumaas na rin ang boses ni G. Robles. "Ito ay tungkol sa pagiging praktikal. Wala ka pang matibay na ebidensya, Selena. Mga tanong lang ang meron ka. Hindi sapat ang mga tanong para isugal ang buong kumpanya." "Pero malapit na, sir. Malapit na akong makakuha ng ebidensya." Umiling si G. Robles, ang mukha ay puno ng pagsisisi. "Wala na tayong oras. I'm sorry, Selena. You are suspended indefinitely, pending further investigation.
Kailangan kong ipakita sa board na sineseryoso natin ang kanilang concerns. Huwag ka munang gagawa ng kahit anong may kinalaman sa kasong ito. Maliwanag? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Selena. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya. Hindi lang ng kanyang editor, kundi ng mismong propesyon na kanyang minamahal. Lumabas siya ng opisina nang walang imik. Ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho ay puno ng awa at tsismis. Pagdating niya sa kanyang apartment, ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig at sumigaw sa sobrang inis. Pinagmasdan niya ang kanyang war room, ang kanyang pader na puno ng mga nota, mga litrato at mga koneksyon ng mga pangalan. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nawalan ng saysay. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at tinitigan ang email na nagkukumpirma ng kanyang suspension. Nanalo si Isabel. Sa isang tawag lang sa telepono, pinutol nito ang kanyang mga kamay at paa. Naramdaman ni Selena ang isang pamilyar na bigat ng kawalan ng pag-asa. Ganito rin ba ang naramdaman ng babaeng tumawag sa kanya? Ganito rin ba ang naramdaman ng lahat ng biktima ni Isabel? Walang kalaban-laban? Nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Sino naman kaya ito? Wala siyang inaasahang bisita. Inis siyang tumayo para buksan ito, handang paalisin kung sino man iyon. Ngunit pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo doon si Javier Santos, nakasuot ng simpleng itim na polo shirt at slacks, hindi ang kanyang karaniwang business suit. May dala siyang 2 paper bag na amoy pa lang ay alam na niyang masarap na pagkain. Mukha itong alanganin, hindi sanay sa ganitong sitwasyon. "I figured you haven't eaten," sabi ni Javier. Ang boses ay kalmado. "Paano mo nalaman kung saan ako nakatira?" Tanong ni Selena. Ang pagkabigla ay mas nangingibabaw kaysa sa kanyang inis. "May mga paraan ako." Simpleng sagot nito. "Papatuluyin mo ba ako? O dito tayo sa labas mag-uusap?" Walang nagawa si Selena kundi padaanin ito. Ibinaba ni Javier ang mga paper bag sa kanyang maliit na lamesa sa kusina. Inilabas niya ang mga pagkain, Japanese food mula sa isang mamahaling restaurant. "My lawyer informed me about your suspension," sabi ni Javier habang inaayos ang pagkain. "I'm sorry." "Hindi mo kailangang mag-sorry. Hindi mo ito kasalanan," sagot ni Selena. Umupo sa silya. Nawalan na siya ng ganang kumain. "Kasalanan ko to. Minamaliit ko siya." Umupo si Javier sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, wala ang pader ng pagiging arogante sa pagitan nila. Ang nakikita ni Selena ay isang taong tunay na nag-aalala. "Hindi," sabi ni Javier. "Hindi mo siya minaliit. Ipinakita mo lang kung gaano siya kadesperada. A person only resorts to using power when they know they are losing the argument." Nag-angat ng tingin si Selena. "Anong silbi noon kung ako naman ang nawalan ng trabaho?" Hindi sumagot si Javier. Sa halip, kinuha niya ang isang pares ng chopsticks at inabot sa kanya. "Kumain ka muna." Nagsimula silang kumain ng tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na awkward. Mayroon itong bigat ng pinagsamahan, isang hindi inaasahang alyansa na sabay na nakatikim ng unang pagkatalo. "Noong una tayong nagkita," pagbasag ni Javier sa katahimikan, "ang tingin ko sa'yo ay isa ka lang ordinaryong reporter na naghahanap ng malaking scoop. Akala ko, tulad ng iba, madadaan ka sa pera." Tumingin siya diretso sa mga mata ni Selena. "I was wrong. Lumalaban ka na. Para bang personal mong laban ito. You fight with integrity. I underestimated you, Miss Cruz." Nagulat si Selena sa kanyang pag-amin. Mula sa isang taong tulad ni Javier Santos, ang mga salitang yon ay may bigat. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang nawalang lakas. "Salamat," mahinang sabi niya. "Pero hindi ko alam kung paano pa tayo lalaban ngayon. Wala na akong platform. Wala na akong access." Tinapos ni Javier ang kanyang pagkain at maingat na ibinaba ang kanyang chopsticks. Tinitigan niya si Selena.
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon na hindi pa nakikita ni Selena dati. Gusto kanyang patahimikin, sabi ni Javier. Ang boses ay mababa ngunit matatag. At yun mismo ang nagpapatunay na nasa tama tayong landas. Ayaw niyang magsalita ka dahil takot siya sa mga sasabihin mo. Tumayo siya at lumapit sa bintana ni Selena, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Mula ngayon, sabi niya, lumingon pabalik kay Selena. Hindi ka nalalaban ng mag-isa. Gagamitin natin ang resources ko. Hahanap tayo ng ibang paraan. She attacked you because you are my partner in this. So from now on, I will protect you. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay hindi isang romantikong deklarasyon. Ito ay isang pangako. Isang panunumpa ng isang kakampi sa isa pa sa gitna ng digmaan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkadismaya, naramdaman ni Selena ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi alam ni Javier Santos kung bakit niya ginawa iyon. Ang pag-imbita kay Selena sa condominium unit, kung nasaan ang mga bata, ay isang desisyon na hindi dumaan sa kanyang lohikal na pag-iisip. Hindi ito bahagi ng anumang estratehiya. Ito ay isang impulse, isang marupok na ideya na bumulong sa kanya matapos makita ang lungkot sa mga mata ni Selena noong gabing iyon sa apartment nito. Marahil, sa isang bahagi niya, gusto niyang ipaalala sa babae at sa kanyang sarili kung para saan at para kanino ang laban na ito, upang makita ang mga ngiting sinisikap nilang ipagtanggol. Kinabukasan, habang inaayos niya ang 2 set ng mga Crayola at coloring book para kay Lia at Maya, narinig niya ang pagkatok. Huminga siya ng malalim. Sana lang ay hindi niya pinagsisihan ang desisyong ito. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Selena, may dala ring isang maliit na paper bag. Salamat sa pagpapaunlak, sabi ni Selena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasok ka, sagot ni Javier. Pagpasok ni Selena sa loob, isang eksena ang bumungad sa kanya na nagpatawa sa kanya ng mahina. Nakaupo si Javier sa sahig ng living room, kaharap ang 6 na taong gulang na si Maya. Ang malalaki at magagaspang niyang mga kamay na sanay pumirma ng mga kontrata at magpatakbo ng isang korporasyon, ay pilit na sinusubukang tirintasin ang buhok ng bata. Ang resulta ay isang magulo at nakakatawang buhol na mas mukhang pugad ng ibon kaysa tirintas. Teka, paano ba ito ulit? Bulong ni Javier sa sarili, habang si Maya ay hagigik ng hagigik dahil sa kiliti ng buhok sa kanyang leeg. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni Javier habang nakikita ang kasiyahan ng bata. Ito ay isang Javier na hindi pa niya nakikita sa salamin. Maluwag, nakangiti ng bahagya, at halatang nakalimot sa kanyang formalidad, si Lia, na tahimik na nagbabasa ng libro sa sofa, ang unang nakapansin sa pagdating ni Selena. Ibinaling nito ang tingin mula kay Selena patungo sa nabibigong si Javier, at isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa mukha ng bata. Kuya Javier, nandyan na po si Ate Selena, sabi nito. Nag-angat ng tingin si Javier at sa isang iglap, para siyang isang teenager na nahuli sa akto. Isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kanyang mga pisngi. Mabilis niyang binitawan ang buhok ni Maya. Selena, kanina ka pa ba? Kararating ko lang, sabi ni Selena. Nilalapag ang paper bag na may lamang mga cupcakes sa mesa. Mukhang kailangan mo ng tulong dyan. May bahid ng pagtawa sa kanyang boses. Lumuhod si Selena sa tabi ni Javier. Kaharap si Maya. Hi Maya, gusto mo bang si Ate Selena naman ang mag-try? Tumango ng masigla si Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa malumanay at sanay na mga kamay, sinuklay ni Selena ang buhok ng bata at nagsimulang magtirintas. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang titig ni Javier sa kanya.
Ito ay isang titig na mas matalim kaysa sa kanyang karaniwang mga tingin sa boardroom, ngunit may halong paghanga. Saan mo natutunan yan? Mahinang tanong ni Javier. Hindi na siya ang bilyonaryong nagtatanong, kundi isang tao na tunay na mausisa. May nakababata akong kapatid. Sagot ni Selena, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang mga daliri niya ay sanay na sanay sa paghabi ng buhok. Ako ang laging nag-aayos sa kanya dati papasok sa eskwela. Sa pagbanggit niya, sa kanyang kapatid, isang panandali ang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang maikling iglap ng pighati na hindi nakaligtas sa paningin ni Javier. Ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng isang ngamang ngiti nang matapos niya ang isang perpektong French braid. Ayan! Ang ganda-ganda mo lalo, Maya. Tumingin si Maya sa salamin at napalakpak sa tuwa. Sumasayaw-sayaw sa kanyang kinauupuan. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang lumapit si Leah, ang batang laging may pader sa kanyang paligid. May dala itong isang lumang picture book na may bahagyang kupas na pabalat. Inabot niya ito kay Selena. Ate Selena, mahinang sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Ganyan din po magtirinta si Mama sa akin dati. Ito ang unang beses na kusang nagkwento si Leah tungkol sa kanyang nakaraan. Isang simpleng detalye, ngunit isang malaking hakbang sa kanyang pagtitiwala. Napangiti si Selena. Talaga? Ang galing naman ng mama mo. Tumango si Leah. Magaling po si Mama sa lahat ng bagay, lalo na po sa mga numero. Sabi niya, pag malaki na ako, tuturuan niya rin ako. Nang marinig iyon ni Javier, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita si Leah tungkol sa kanyang ina. Upang pagaanin ang lumalalim na emosyon sa silid, naisip ni Javier ang isang ideya. Gutom na ba kayo? Sinubukan kong mag-bake kanina pero hindi maganda ang resulta. Itinuro niya ang isang bahagyang sunog na batch ng cookies sa counter na ikinatawa ni na Selena at Leah. Bakit hindi tayo gumawa ng bago? Suwestyon ni Selena, nakangiti. Lahat tayo? At iyon ang simula ng isang hapon na puno ng tawanan at kaswal na pagpapalit ng kwento. Ang malinis at modernong kusina ni Javier ay naging isang masayang gulo. Si Maya, na tuwang-tuwa, ang naging tagahalo at mas marami pang harina ang napunta sa kanyang mukha kaysa sa mixing bowl. Si Leah, sa simula ay nag-aalangan, ay unti-unti nang ngumingiti, lalo na nang turuan siya ni Selena kung paano maghulma ng cookie dough at palamutian ito. Si Javier naman, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ay hinayaan ang sarili na maging parte ng ganitong klaseng eksena. Nakalimutan niya ang Santos Corporation, ang mga problema, ang laban kay Isabel. Sa isang iglap, tinapunan niya ng kaunting harina si Selena na nagulat bago bumawi ng ganti. Di nagtagal, ang 4 na tao sa kusinang iyon ay nagbabatutan na ng harina. Napapalibutan ng matatamis na amoy ng cookies na naluluto sa oven at purong kasiyahan. Ang mga pader ng condominium na dating malamig ay napuno ng init at ingay. Sa gitna ng malalakas na halakhak ng mga bata, ang mga mata ni Javier at Selena ay nagtagpo. Sa mga matang yon, walang alyansa, walang kaso, walang digmaan. Ang nakita ni Javier ay ang liwanag sa mukha ni Selena. Isang liwanag na kayang magpawi ng dilim na matagal na niyang pinaninirahan. Ang nakita naman ni Selena ay ang isang tunay na ngiti sa mukha ni Javier. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa isang saglit, nabura nito ang lahat ng lungkot na laging nakakabit sa anyo ng lalaki. Gabi na nang magpaalam si Selena, kinailangan niyang umuwi upang maghanda para sa susunod nilang hakbang. Salamat sa araw na to, sabi niya kay Javier habang nasa may pinto sila. Kailangan ko to. Ako rin, aminado ni Javier. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan.
Hindi niya inalis ang tingin kay Selena at sa loob niya, isang bagay ang nagbabago. Ang mga bata, ang tawanan, ang kapayapaan na naramdaman niya sa araw na yon. Lahat ng yon ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng isang pamilya. Hindi lang sila mga responsibilidad na kailangan niyang protektahan. Sila ay mga nilalang na unti-unting nagpapagaling sa kanyang sugatang puso. At si Selena, sa kakaibang paraan, ay naging sentro ng munting mundong iyon. Nang makalabas si Selena, isinara ni Javier ang pinto at huminga ng malalim. Ang amoy ng sariwang cookies at ang halakhak ng mga bata ay nanatili sa hangin. Naramdaman niya ang isang kagaanan na matagal nang nawala. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Nagring ang kanyang telepono. Ito si Mang Tonyo, ang kanyang driver. "Sir Javier, may pinadala po rito ang detective niyo," sabi niya urgent po. "Ipaakyat mo," utos ni Javier. Ilang minuto lang, inabot ni Mang Tonyo ang isang brown envelope kay Javier. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato ni Selena, mas bata, nakangiti. Nasa tabi ng isang babaeng nakauniforme ng St. Augustine International School. Ngunit ang sumunod na dokumento ang nagpahinto sa kanyang hininga. Isang kopya ng medical record, isang diagnosis at ang pangalan ng pasyente, Cruz, Elisa. Ang mga ngiti sa mga litrato ni Selena ay biglang naging iba. Ang kanyang determinasyon, ang kanyang galit kay Isabel. Hindi lang ito tungkol sa hustisya para sa mga bata. Ito ay personal. Napakalahaga nito para kay Selena. Ang mga larawan ay nakakalat sa mesa, nakikipaglaban sa ilaw ng lampshade. Pinagmasdan ni Javier Santos ang mukha ni Selena Cruz sa bawat litrato. Mas bata, mas walang bahid ng pagod, ngunit may parehong nangiti. Sa tabi niya, sa karamihan ng mga litrato, ay isang babae, mas bata, nakasuot ng uniforme ng St. Augustine International School, Elisa Cruz, at ang medical record, depression, anxiety, withdrawal from school, ang dahilan, unspecified bullying, and emotional abuse from school authorities. Isang malamig na batis ng pagkaunawa ang dumaloy kay Javier. Hindi lang ito tungkol sa hustisya, hindi lang ito tungangkin tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Ito ay tungkol sa kapatid ni Selena. Ito ang dahilan ng apoy sa mga mata nito. Ito ang dahilan ng kanyang walang pag-aalinlangang tapang. Hindi galit ang naramdaman ni Javier. Sa halip, isang halo ng pagkagulat at kakaibang paghanga. Ang babaeng ito ay hindi lamang nagtatrabaho para sa isang scoop. Siya ay nakikipaglaban para sa isang personal na karapatan. Ngunit bakit niya ito itinago? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa mga dokumento. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kwarto. Ang katahimikan ng gabi ay pinupuno ng kanyang sariling mga tanong. Nagring ang kanyang telepono. Si Selena, hindi niya sinagot. Kailangan niya itong harapin ng personal. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa kanilang pagitan. Imbes na sa coffee shop, inanyayahan ni Javier si Selena sa kanyang opisina sa Santos Tower, isang desisyon na nagpapahiwatig ng bigat ng kanilang pag-uusapan. Tahimik na pinagmasdan ni Selena ang mataas na view ng syudad mula sa bintana. Habang si Javier ay nakaupo sa kanyang upuan, may seryosong ekspresyon, walang pagbati, walang small talk. Dahan-dahang inilapag ni Javier ang brown envelope sa mesa. Inilalabas ang mga larawan at ang medical record. Itinulak niya ito patungo kay Selena. "Elisa Cruz," simpleng sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghahanap ng kasagutan. "Ang kapatid mo, dating scholar sa St. Augustine, umalis dahil sa emotional abuse." Napakurap si Selena. Ang kanyang formal na tindig ay unti-unting nanghina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga litrato. Tila ba ang nakaraan ay muling bumubuhay
sa kanyang harapan. Paano mo nalaman yan? Mahinang tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. I have my resources, sagot ni Javier. Ang tanong ay, bakit mo itinago? Napakagat si Selena sa kanyang labi. Ang mga balikat niya ay dahan-dahang bumaba. Hindi ito tungkol sa akin, Mr. Santos. Ito ay tungkol sa mga bata. Ang mga bata? O ang kapatid mo? O ikaw? Diretsahang tanong ni Javier. Hindi siya hinahanap ang away. Hinahanap niya ang katotohanan. Kailangan kong malaman, Selena. Ang pagtatago ng ganito kalaking impormasyon ay maaaring maging balakid sa kaso. Maaaring gamitin laban sa atin. Nanatiling tahimik si Selena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Nararamdaman niya ang init sa kanyang mga pisngi, ang kahihiyan, ang sakit. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Doon na bumigay si Selena. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Niyuko niya ang kanyang ulo at ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang emosyon ay gumuho. Hindi ko siya kayang protektahan noon, sabi ni Selena. Basag ang boses. Akala ko malakas ako. Akala ko kaya ko siyang iligtas. Ngunit sa huli, nabigo ako. Nagsimula siyang magkwento. Ang sakit sa kanyang tinig ay naririnig. Flashback. Isang bahagyang kupas na tanawin. Isang teenager na inananim. Selena, masaya at puno ng pag-asa. Sa tabi niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Elisa. Mga matay nagniningning habang sinusuot ang uniforme ng St. Augustine. Ipinagmamalaki nilang pareho ang scholarship na nakuha ni Elisa, ngunit pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting nagbago si Elisa. Naging tahimik. Madalas umiiyak, nagkasakit, hindi na pumapasok. Isang gabi, natagpuan ni Selena si Elisa na nakaupo sa sulok ng kanilang kwarto, umiiyak ng walang tunog. Niyakap niya ang kanyang kapatid. Ate, ayoko na! Bulong ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinabi ni Ma'am Reyes na wala akong kwenta, na hindi ako nabibilang doon, na mas mabuti pang bumalik na lang ako sa ampunan. Sabi niya, papatalsikin niya ako at ipapahiya. Sinubukan ni Selena na ipaglaban si Eliza. Pumunta siya sa St. Augustine, ngunit hindi niya nakausap si Isabel. Pinaharang siya ng mga gwardiya. Ang mga sulat niya ay hindi pinansin. Ang kanyang maliit na boses bilang isang ordinaryong estudyante ay nalunod sa ingay ng kapangyarihan. Sa huli, kinailangan nilang ilipat si Elisa. Ngunit ang trauma ay nanatili. Ang kanyang kapatid ay nahirapan sa depression at ang tawa sa mga mata nito ay hindi na bumalik ng buo. Pagbalik sa kasalukuyan, si Selena ay umiiyak na ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Kaya nang makita ko ang kaso ni Nalia at Maya, alam kong kailangan kong gawin ito. Hindi lang para sa kanila, kundi para na rin kay Elisa, para sa lahat ng biktima niya na hindi kayang magsalita. Para kay Javier, ang nakita niya ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang paglalahad ng buong pagkatao ni Selena. Ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga takot, ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang pamilya. Lahat ng iyon ay nagpakita ng tunay na lakas ng loob. Dahan-dahan, tumayo si Javier. Lumapit siya kay Selena at umupo sa tabi nito. Hindi niya hinawakan agad. Sa halip, marahan niyang inabot ang kanyang kamay at marahan na ipinatong sa likod ng palad ni Selena. Hindi ka nabigo, Selena, mahinang sabi ni Javier. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo noon at ngayon, ginagawa mo ulit ang lahat. At hindi ka na mag-iisa. Nag-angat ng tingin si Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya sa mga mata ni Javier ang hindi niya inasahan, hindi awa, kundi pag-unawa at isang bagong antas ng tiwala. Mula ngayon,
Sabi ni Javier, ang kanyang kamay ay marahang pumisil sa kamay ni Selena. Hindi na lang ito ang iyong laban. Ito ay laban nating lahat. Para kay Elisa. Para kina Lia at Maya. Para sa lahat ng nangangailangan ng boses. Sa sandaling iyon, ang kanilang alyansa ay hindi na lang isang business arrangement. Ito ay naging isang samahan ng puso. Ang pagtitiwala ay nabuo, hindi sa kasinungalingan, kundi sa ibinunyag na sakit. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang naputol. Nagring ang telepono ni Javier. Isang tawag mula sa kanyang head detective. Sinagot ni Javier ang tawag. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Ano yon? Narinig ni Selena ang bahagyang ingay mula sa kabilang linya. Ang boses ng detective ay nagmamadali. Sir Santos, may masamang balita. May nakakita kay Isabel Reyes na kasama ang mga maton sa probinsya nyo, sa Balayan, Batangas, at may mga nagtatanong na sa mga dating empleyado at kapitbahay nyo tungkol sa aksidente noon, sa pamilya nyo. Mukhang alam niya na kung ano ang nakaraan nyo. Nanigas si Javier sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang pamilyar na malamig na maskara ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may halong takot. Tumingin siya kay Selena at sa mga mata nito, nakita ni Selena ang isang bagong panganib na nagbabanta. Nagsimula ng personalin ni Isabel ang laban. Ang telepono ay bumagsak sa desk. Ang ingay nito ay tila isang putok sa katahimikan ng opisina ni Javier Santos. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang mga salita ng detective ay nag-echo sa kanyang isipan. Mukhang alam niya na kung ano ang nakaraan nyo. Tungkol sa aksidente noon. Sa pamilya nyo. Ang pader na matagal na niyang itinayo para protektahan ang kanyang sarili mula sa alaalang yon ay biglang gumuho. Ang lamig na matagal nang kasama niya ay napalitan ng isang nagbabagang kirot. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay kumakaskas sa kanyang palad. Alam na ni Isabel. Alam na niya ang kanyang pinakamadilim na lihim. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulat. Isang text message ang dumating sa kanyang phone mula sa kanyang lawyer, si David. Isang link. Dahan-dahan sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Javier ang link. Ang headline ay kumislap sa screen parang isang masamang panaginip. Bilyonaryong Javier Santos, may sikretong nakaraan, amnesia at pagkawala ng hustisya sa pagkawala ng pamilya, naghahasik ng takot sa mga ulila. Kasunod ng headline, ang isang blurry ngunit nakikilalang larawan, siya. At sa tabi niya, ang isang litrato ng kanyang namayapang asawa, si Elena, at ang kanilang anak na si Sofia, isang litrato mula sa isang lumang album ng pamilya na marahil ay kinuha sa pinakamaligaya nilang sandali. Ito ay isang artikulo mula sa isang online tabloid, puno ng mga espekulasyon, mga bahagyang katotohanan na binigyan ng bagong kulay at puro kasinungalingan. Detalyado nitong inilarawan ang aksidente kung saan nawala ang kanyang pamilya, ngunit binigyan ng kakaibang twist. Iniugnay nito ang kanyang pagkabigla noon sa posibleng problema sa pag-iisip at ang kanyang obsesyon sa pagtulong sa mga batang ulila ay ipinahiwatig na isang pilit na pagtatangka na palitan ang kanyang anak. Sinabi pa nito na ang kanyang biglaang pag-aalala sa mga batang ampon ay kaduda-duda at maaaring magdulot ng panganib sa mga bata. Para kay Javier, ang bawat salita ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Hindi lang ang pagkakabunyag ng kanyang personal na trahedya ang masakit, kundi ang pagbaluktot nito. Ang paggamit ng kanyang sakit para gawin siyang isang halimaw. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang mga alaala ng aksidente ay muling bumalik, mas malinaw kaysa dati. Flashback. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang sigaw ni Elena, ang nagmamadaling tinig ni Sofia, ang matinding sakit
At pagkatapos, ang dilim, ang paggising sa ospital, ang mga doktor na may malungkot na mukha, ang walang tigil na pagluha, at ang mga paulit-ulit na tanong na hindi niya kayang sagutin. Nasaan sila? Wala na sila, Mr. Santos. Ang pagtanggi ng kanyang isipan, ang pagkumbinsi sa sarili na siya ang may kasalanan, na kung mas naging mabilis lang siya, kung mas naging maingat lang siya. Ang pakiramdam ng pagkabigo at pagsisisi ay bumalik, mas matindi kaysa kailanman. Iyon ang dahilan kung bakit niya ibinaon ang sarili sa trabaho. Ang dahilan kung bakit niya pinahirapan ang sarili. Dahil sa tingin niya, hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng pamilya. Isang galit ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Isabel. Ang babaeng ito ay walang awa. Ginagamit niya ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ng isang tao, hindi lang para manalo, kundi para durugin. Tumayo si Javier. Ang kanyang galit ay nagpapabuga sa kanyang buong katawan. Sinipa niya ang isang upuan na lumikha ng malakas na ingay. Binato niya ang kanyang telepono sa dingding. Basag. Gumuho, tulad ng kanyang nararamdaman. Ang pinto ay biglang bumukas. Si Selena, narinig niya siguro ang ingay. Nakita niya ang basag na telepono, ang nagulong opisina, at ang naghihingalong galit sa mukha ni Javier. Agad niyang naintindihan. Javier, mahinang tawag ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inangat ni Javier ang kanyang tingin, at sa mga mata niya, nakita ni Selena ang purong sakit. Galit na hindi lang para kay Isabel, kundi para sa sarili. Alam na niya, bulong ni Javier, ang kanyang boses ay basag. Ang lahat, binabaluktot niya ang kwento. Sinisira niya ang pangalan ko. Lumapit si Selena, sinusubukang lapitan ng lalaki. Ngunit umiling si Javier. Huwag, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Hindi mo to maintindihan, Selena. Hindi mo maintindihan ang pakiramdam ng mawalan ng lahat at ang pakiramdam ng sisihin ng sarili mo, araw-araw, taon-taon. Kahit masakit, hindi umatras si Selena. Sa halip mas lumapit pa siya. Mali ka, Javier. Naiintindihan ko. Maaring iba ang sitwasyon, ngunit naiintindihan ko ang sakit ng isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Javier, ngunit inalis ni Javier ang kanyang kamay. Hindi niya kayang tanggapin ang pag-comfort, hindi niya sa tingin karapat-dapat dito. Wala na akong pakialam sa aking reputasyon, sabi ni Javier. Tumalikod sa kanya, pero gagamitin niya ito laban sa mga bata. Sasabihin niya na hindi ako karapat-dapat, na delikado ako. Narinig ni Selena ang tunog ng pag-iyak ng isang lalaki. Isang bagay na hindi niya inakala na maririnig niya mula kay Javier Santos. Nakayuko si Javier. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Pinipigilan ang kanyang mga hikbi. Ang lahat ng galit at sakit na matagal na niyang kinalimutan ay muling bumalik. Mas matindi kaysa dati. Sa labas ng Santos Tower, si Isabel Reyes ay masayang umiinom ng kanyang tsa. Binabasa ang tabloid online. Ang isang maliit na ngiti ay nakaukit sa kanyang labi. Iyan ang resulta ng pakikipaglaban sa akin, Mr. Santos. Bulong niya sa hangin. Lalabas ang lahat ng iyong baho. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Isabel mula sa kanyang abogado. Ma'am Reyes, magaling ang ginawa niyo. Kumalat na sa lahat ng social media ang balita. Ang mga tao ay nagdududa na ngayon sa motibo ni Mr. Santos sa pagtulong sa mga bata. May mga nagpo-post na rin na kailangan siyang imbestigahan ng DSWD. Mabuti, sabi ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Siguraduhin mong may magfa-file ng formal na reklamo. Gusto kong mawala ang mga batang iyon sa poder niya at gusto kong mawalan siya ng lahat. Samantala, sa opisina ni Javier,
patuloy ang pag-iyak ng lalaki. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapayarihan, at ngayon, ang kanyang kakayahang protektahan, ang dalawang bata na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Biglang nag-ring ang telepono ni Javier, ang kanyang second phone na ginagamit lang para sa emergency. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Mula sa kanyang personal na abogado, si David. Javier, nasaan ka? May masamang balita, sabi ni David. Ang boses ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. Mayroon akong tawag mula sa DSWD. Nakatanggap daw sila ng anonymous complaint na hindi ka raw qualified na mag-alaga ng mga bata. Papunta na sila sa condominium. Napatulala si Javier. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang pinakamalaking takot niya ay nagkatotoo. Mawawala sa kanya sina Lia at Maya. Ang mga salita ni Javier sa telepono ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa mukha ni Selena. Papunta na sila sa condominium. Ang takot ay umukit sa mukha ni Javier. Ang kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng purong gulat at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niyang naroon si Selena. Ang kanyang mundo ay lumiliit. Nakatutok lang sa mga batang nasa panganib. Javier, anong nangyayari? Tanong ni Selena. Lumapit agad sa kanya. DSD. Bulong ni Javier, ang kanyang mga mata ay nananatili sa kawalan. Darating sila. Dahil sa reklamo ni Isabel, kukunin nila sina Lia at Maya. Isang malamig na kaba ang tumalon sa dibdib ni Selena. Ito ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ito ang paraan ni Isabel para talunin sila, hindi sa korte, kundi sa pamamagitan ng paggamit sa mga bata bilang sandata. Huwag kang magpanik, sabi ni Selena, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses kahit ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Walang mangyayari sa kanila. Protektahan natin sila. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita. Kailangan nila ng aksyon. Agad siyang nag-isip. Ang kanyang utak ay bumibilis, sinusubukang gumawa ng isang plano. Javier, kailangan nating bumalik sa condominium, utos ni Selena. Ngayon na. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Javier. Sa loob ng sasakyan, habang si Mang Tonyo ay mabilis na nagmamaneho, tahimik silang pareho. Si Javier ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Si Selena naman ay abala sa kanyang isipan, naghahanap ng anumang alas na pwede nilang gamitin. Pagdating nila sa condominium, halos sabay na silang bumaba. Ang elevator ride ay napakabagal. Habang naglalakad sila sa hallway, dinig na nila ang mga boses mula sa loob ng unit. Naroon na ang mga social worker. Pagbukas ni Javier ng pinto, isang matinding tensyon ang bumalot sa kanila. Dalawang babae, naka-uniforme ng DSWD, ang nakaupo sa sala. Si Lia at Maya ay nakakapit sa bawat kamay ng yaya nilang si Aling Nena. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Si Maya ay umiiyak na ng mahina. Mr. Santos? Tanong ng isang social worker. Ang boses ay formal at may awtoridad. Nakatanggap po kami ng complaint laban sa inyo. May kinalaman po sa kapasidad ninyo bilang tagapag-alaga sa mga batang ito. Walang katotohanan yan. Mabilis na sagot ni Javier. Ang kanyang boses ay may halong galit. Ito ay paninira lang, ngunit hindi siya pinansin ng social worker. Kailangan po namin silang dalhin sa center para sa temporary shelter habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi niyo sila pwedeng kunin. Sigaw ni Javier, lumalapit sa mga bata. Niyakap ng mahigpit ni Lia ang kanyang kapatid. Ang takot ay malinaw sa kanyang mukha. Ayoko pong umalis. Gusto ko po dito kay Kuya Javier. Ang mga salita ni Lia ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Selena. Ito na. Kailangan na niyang kumilos. Humakbang si Selena sa harap ni Javier
Humarap sa mga social worker. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sandali lang po, sabi ni Selena. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na kanyang nakasanayan sa kanyang propesyon. Ako po si Selena Cruz, isang investigative journalist, at ang reklamo na ito ay hindi para sa kapakanan ng mga bata, kundi isang paninira na may motibo. Nagulat ang mga social worker. Si Cruz, hindi ito ang tamang forum para sa ganyan. Ang focus namin ay ang kapakanan ng mga bata. At iyon din po ang focus ko, giit ni Selena. Kasalukuyan po akong nag-iimbestiga kay Isabel Reyes, ang punong guro ng St. Augustine International School. Siya po ang babaeng arbitraryong nagpalayas sa dalawang batang ito sa gitna ng ulan. At siya po ang nasa likod ng mga paninirang puri kay Mr. Santos. Inilabas ni Selena ang kanyang phone at ipinakita ang kopya ng article ng tabloid. Tingnan niyo po. Isang tabloid article na puno ng kasinungalingan, inilabas para sirain ang pangalan ni Mr. Santos at gawin siyang unqualified na mag-alaga. Malinaw na paninira ito na may layuning ipaghiganti ang kanyang personal na laban-laban kay Mr. Santos. May ebidensya po ba kayo para sa mga alegasyon ninyo? Tanong ng isa pang social worker. Ang kanyang boses ay mas nagdududa. Huminga ng malalim si Selena. Ito na ang pagkakataon para maging tapat sa kanyang sarili at sa lahat ng naroroon. Tumingin siya kay Javier at nakita niya sa mga mata nito ang pagkabigla at pag-asa. Opo, matatag na sagot ni Selena. Marami po kaming ebidensya at sa harap po ninyo, ako po ay kusang loob na nagdedeklara na bukod kay Mr. Santos, ako po ay handang maging co-guardian at mag-alaga sa mga batang ito. May sapat po akong kakayahan at kakayahang pinansyal para suportahan sila. Isa po akong responsableng mamamahayag na may sariling apartment at matatag na trabaho at handa po akong dumaan sa anumang proseso ng DSWD para patunayan na kami, kasama ni Mr. Santos, ang pinakaligtas at pinakamainam na pamilya para kina Lia at Maya. Nagulat ang lahat. Si Javier, ang mga social worker, at lalo na si Lia at Maya. Nag-isip ang mga social worker, isang respetadong journalist, isang may-ari ng kumpanya, at ang mga bata mismo ay ayaw umalis. Ang kanilang kaso ay naging mas komplikado. Sa ngayon, hindi po namin sila pwedeng dalhin, sabi ng social worker. Pero susuriin po namin ang mga dokumento ninyo at iimbestigahan namin ang lahat ng aspeto. Asahan po ninyo ang aming regular na pagbisita. At Mr. Santos, Miss Cruz, anumang patunay ng pananakit o pagpapabaya ay magiging batayan para sa agarang pagkuha ng mga bata. Nang umalis ang mga social worker, bumalik ang katahimikan sa unit. Ngunit ang katahimikan ay puno ng emosyon. Ang mga bata ay huminga ng maluwag. Si Aling Nena ay nagdasal. Napakasakit ng katawan ni Javier. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Selena at sa mga mata nito, nakita niya ang isang lakas na hindi pa niya nakita sa sinuman. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang takot ay nawala. Dahan-dahan, lumapit si Javier kay Selena. Walang salita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Selena. Ito ay hindi isang formal na paghawak, kundi isang masikip at nagpapahayag na yakap. Ang init ng kanyang palad ay dumaloy kay Selena. Isang tahimik na pasasalamat, ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Pagkatapos pakalmahin ang mga bata at pagtulugin sila, bumalik si Javier at Selena sa sala. Ang tensyon ay nanatili, ngunit mayroon ng isang bagong layer ng pag-asa. Selena, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay mababa. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tumingin si Selena sa kanya
Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ginagawa ko lang ang tama, Javier. Hindi na niya nakayanan. Hinila ni Javier si Selena palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Ito ay isang yakap na puno ng pasasalamat, pag-unawa at isang pag-amin na hindi niya kailanman inakala na kaya niyang ibigay ang pagpapakita ng kanyang kahinaan, ang pagtanggap ng tulong, ang pagtanggap ng isang tao sa kanyang buhay muli. Naramdaman ni Selena ang init ng yakap ni Javier. Sa una, nagulat siya. Ngunit sa huli, gumanti siya sa yakap. Sa bisig ng lalaki, naramdaman niya ang isang pamilyar na kagaanan, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na hindi niya inakala na matatagpuan niya. Nang maghiwalay sila, may ibang spark sa kanilang pagitan. Hindi lang sila mga kasamahan sa isang laban. Mayroon ng isang mas malalim na koneksyon. Nang magring ang telepono ni Selena, nagulat silang dalawa. Isang anonymous email, walang text, isang attachment lang. Napakagat si Selena sa kanyang labi. Ibinuklat niya ito, isang file. Ang mga ebidensya ng korupsyon ni Isabel Reyes. Ang screen ng laptop ay nagliliwanag sa dilim ng sala. Ang tanging ilaw na nagmumula sa nag-iisang file na nakabukas. Ang mga ebidensya ng korupsyon ni Isabel Reyes. Ito na to! Bulong ni Selena, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa wakas, isang tao ang naglakas loob. Lumapit si Javier. Ang kanyang puso ay bumibilis din sa pag-asa. Sa loob ng file ay may nakalistang mga accounting books at bank transfers, mga detalyadong transaksyon na nagpapahiwatig ng maling paggamit ng pondo mula sa scholarship program. Mukha itong lehitimo. Napakadetalyado. Tawagan mo si David, utos ni Javier. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Kailangan nating ipakita ito sa kanya agad. Hindi nila inaksaya ang oras. Kinabukasan maaga silang nagtungo sa opisina ng abogado ni Javier. Ipinakita nila ang mga dokumento kay David na agad namang sinuri ito ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa bawat detalye. Sa simula, ngumiti si David. Mahusay, Selena. Mukhang ito na ang kailangan natin para pabagsakin si Isabel. Ang pag-asa ay umusbong sa puso ni na Javier at Selena. Sa wakas, mayroon na silang alas. Ngunit habang patuloy na sinusuri ni David ang mga dokumento, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang ngiti niya ay nawala, napalitan ng isang kunot noo. Ang kanyang mga mata ay naging alerto, puno ng pagdududa. Teka, sabi ni David, masusing pinag-aaralan ang isang particular na entry. Masyadong perpekto. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Selena. Anong ibig mong sabihin? Ang mga petsa, ang mga halaga, ang mga beneficiary, lahat ay tama, paliwanag ni David. Ngunit, ang style ng pagkasulat, ang mga font, mayroong maliit na inconsistency dito sa isang report na ginawa ng dating accountant ni Isabel noon. Binuksan ni David ang isa pang file sa kanyang computer at inihambing ito sa ibinigay na ebidensya. Ang pagkakaiba ay hindi halata sa unang tingin, ngunit para sa isang sinanay na mata, malinaw ito. Ito ay pekeng, sabi ni David. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Isang napakakomplikadong peke, isang pain. Gusto niyang isipin natin na nakuha na natin siya. Ang mga salita ay bumagsak sa kanila na parang mabigat na bato. Bumalik ang malamig na pakiramdam ng pagkatalo. Hindi! Bulong ni Selena. Hindi makapaniwala. Imposible. Mukhang gawa ito para isumbong natin, para lang may hawak siyang ebidensya laban sa atin, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Kung isusumitin natin ito sa korte, tayo ang masasakdal, libel, forgery. Ito ang kanyang counter-attack. At iyon nga ang nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, isang balita ang kumalat.
Isabel Reyes, ang respetadong punong guro, ay naghahanda ng isang kaso ng libelo at forgery laban kay Javier Santos at sa kanyang reporter accomplice, Selena Cruz. Pakiramdam ni Selena ay nawasak siya. Lahat ng kanilang pagsisikap, lahat ng kanilang pag-asa ay biglang nawala. Sa gitna ng kanilang pagkadismaya, isang mas masamang balita ang dumating. Nagring ang telepono ni Selena. Ito ang anonymous source na tumawag sa kanya noong chapter 3. Ang babaeng takot na takot kay Isabel. Ate Selena? Ang boses sa kabilang linya ay basag, puno ng matinding takot. Hindi na po ako pwedeng magsalita. Nagpunta po ang mga tao ni Ma'am Reyes sa bahay namin. Pinuntahan po nila ang mga anak ko at ang asawa ko. Ano? Hindi. Bakit ngayon? Hindi mo to pwedeng gawin. Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. Pasensya na po, Ate Selena. Bulong ng babae, kasabay ng isang malakas na hikbi. Huwag niyo na po akong hanapin. Hindi ko po kayang isugal ang pamilya ko. Patawarin niyo po ako. At pagkatapos, ibinaba na ang telepono. Walang pag-asa. Ang kanilang pinakamahalagang saksi ay umurong. Nang gabing iyon, isang press conference ang inorganisa ni Isabel Reyes. Suot ang isang eleganteng puting damit. Siya ay lumabas sa harap ng media na may isang malungkot ngunit matatag na ekspresyon. Ako po ay nakatayo rito, hindi bilang isang punong guro, kundi bilang isang ina, bilang isang babae na pinagkakaisahan at sinisiraan. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang mga akusasyon laban sa akin at sa St. Augustine International School ay walang basihan. Ito ay pawang kasinungalingan na gawa-gawa lamang ng mga taong may sariling agenda. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pag-iingat sa reputasyon ng kanyang institusyon at pagkatapos ay maingat na inihalo ang kwento ni Javier. Ang akusasyon na ito ay mula sa isang lalaki na may problema sa pag-iisip na ginagamit ang mga inosenteng bata para sa kanyang sariling sakit na nakaraan. Sino sa atin ang gustong ipagkatiwala ang mga ulila sa isang taong hindi pa nakakayanan ang kanyang sariling trahedya? Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Sa condominium unit, pinapanood ni na Javier at Selena ang live broadcast sa TV. Ang bawat salita ni Isabel ay parang isang kuko na tumatarak sa kanilang kabaong. Ang mukha ni Javier ay blanko, walang emosyon. Ngunit alam ni Selena ang sakit na nararamdaman nito, ang pagkatalo. Tapos na tayo, bulong ni Selena. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Natalo tayo, Javier. Hindi sumagot si Javier. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen, nakatingin sa ngiti ng tagumpay ni Isabel. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay nawala. Ang kanyang pangalan, ang kanyang karapatan na protektahan ang mga bata. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng kawalan ng pag-asa. Biglang may kumatok sa pintuan ng sala. Si Leah, nakasuot ng kanyang pajama, hawak ang isang lumang kahon. Kuya Javier? Mahinang tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Sabi po kasi ni Aling Nena, malungkot daw po kayo. Binibigay ko po ito. Ito po yung kahon ni Mama. Nagtataka si Javier. Kinuha niya ang kahon. Ito ay isang simpleng kahon, bahagyang luma. Sabi po ni Mama, lagi ko raw pong iingatan to. Dagdag ni Leah. Nakalimutan ko na po kung bakit. Pero sabi po niya, mahalaga daw po ito. Dati po kasing accountant si Mama sa St. Augustine bago po siya nagkasakit. Napatulala si Javier. Ang mga salita ni Leah ay nag-echo sa kanyang isipan. Dati po kasing accountant si Mama sa St. Augustine, isang bahagyang kislap ng pag-asa ang nagsimulang umusbong sa dilim. Ang maliit na kahon na inabot ni Leah kay Javier ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nakatitig si Javier dito. Ang mga salita ni Leah ay nag-e-echo sa kanyang isipan. Dati po kasing accountant si Mama sa St. Augustine
bago po siya nagkasakit. Napalingon si Selena kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Isang kisap ng pag-asa sa isang mukhang puno ng kawalan. Lia, mahinang tanong ni Selena. Lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Ano ang nasa loob ng kahon na yan, anak? Umiling si Lia. Hindi ko po alam, Ate Selena. Sabi lang po ni Mama, ingatan ko raw po. Mahalaga po daw yan. Ang mga mata ng bata ay puno pa rin ng pag-aalala para kay Javier. Niyakap ni Selena si Lia. Sige anak, salamat ha. Pwede ka nang matulog. Kami na ang bahala rito. Nang makatulog si Lia, dahan-dahang lumapit si Selena kay Javier. Ang TV ay nakabukas pa rin. Nagpapalabas ng balita tungkol sa press conference ni Isabel Reyes, ngunit wala na sa kanila ang nakikinig. Inilapag ni Javier ang kahon sa mesa. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy, may mga disenyo ng bulaklak na marahil ay ginawa ng ina ni Lia. Napaka-personal, napaka-inosente, at posibleng napaka-delikado. Ano sa tingin mo ang nandito? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalangan. Hindi ko alam, sagot ni Selena. Ngunit ang kanyang instinct bilang isang journalist ay sumisigaw. Pero alam kong kailangan nating malaman. Pinagmasdan nila ang kahon. Para itong isang orasang bomba na hindi nila alam kung kailan sasabog. Ang pag-asa ay marupok, madaling masira. Natatakot silang maging mali-muli. Dahan-dahan, binuksan ni Javier ang takip ng kahon. Ang unang bumungad sa kanila ay isang lumang notebook. Ang pabalat nito ay may mga disenyo din ng bulaklak. Ngunit ang mga pahina nito ay puno ng maliliit at maayos na sulat kamay. Mga numero, mga petsa, mga pangalan. At sa gitna ng notebook, mayroong isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Isang USB drive. Kinuha ni Selena ang notebook. Mga accounting records bulong niya habang binabasa ang ilang pahina. Mga financial statements ng St. Augustine, mga petsa, mula 5 taon na ang nakakaraan. Nagulat si Javier. 5 taon na ang nakakaraan ay noong panahong nagkaroon ng problema si Elisa, ang kapatid ni Selena. Ito rin ang panahon kung saan nagsimulang lumaki ang reputasyon ni Isabel Reyes, ang ina ni Lia at Maya. Siya ang accountant noon? Tanong ni Javier. Oo, sabi ni Selena. Ang kanyang utak ay mabilis na kumikilos. Kung siya ang accountant at kung meron siyang notebook na ganito, ibig sabihin may alam siya. At marahil, ito ang orihinal. Kinuha ni Selena ang USB drive. Ibinigay ito kay Javier. Subukan mong tingnan. Baka nandyan ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Javier habang isinasaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng ilang folder. At sa loob ng mga folder daan-daang files. Mga scan ng bank statements, mga transaction reports, mga kontrata, at mga internal memos. Lahat ay may kinalaman sa St. Augustine International School at sa scholarship fund nito. Binuksan nila ang ilang files at doon nila nakita ang katotohanan. Ang mga pekeng dokumento na ginamit ni Isabel bilang PIN ay madaling makita ang pagkakaiba sa mga dokumentong ito. Ang bawat entry sa USB ay tumutugma sa mga handwritten notes sa notebook. Ang bawat transaksyon ay malinaw. Ang bawat paglipat ng pondo sa mga shell corporation na pag-aari ng mga kamag-anak ni Isabel Reyes. Ang detalyadong pamamaraan ng kanyang pagbibiuld. Ang matinding korupsyon na nakatago sa likod ng kanyang perpektong imahe. Nagsimulang bumilis ang hininga ni Selena. Ito na to, Javier. Ito ang pinakamalaking kwento ng buhay ko. Ngunit ang nakita ni Javier ay higit pa sa isang kwento. Nakita niya ang mga paghihirap ng ina ni Lia at Maya. Ang kanyang tapang na kolektahin ang mga ebidensyang ito kahit na siguro alam niya ang panganib. Ang kanyang sakripisyo. Ito ang hustisya para sa kanya, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi lang para sa mga bata,
kundi para sa nanay nilang naglakas loob na mag-iwan ng patunay. Isang bagong lakas ang bumalot sa kanila. Ang pagkadismaya mula sa pagkatalo ay biglang napalitan ng isang nag-alab na determinasyon. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laro. Nagring ang telepono ni Javier, isang tawag mula sa isang sekretarya ng board ng St. Augustine. Mr. Santos, magandang gabi po. Gusto po sana naming ipaalam na mayroong emergency board meeting bukas ng umaga sa eskwelahan. Si Principal Reyes po ay bibigyan ng special recognition dahil sa kanyang commitment to integrity at sa kanyang heroic defense laban sa mga walang basehang akusasyon. Napasulyap si Javier kay Selena. Ang nangiti ay unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiting puno ng paghihiganti. Anong oras? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay parang isang mandaragit na nakakita ng biktima. 9:00 po ng umaga. Sagot ng sekretarya. Gaganapin po sa auditorium. Salamat sa impormasyon, sabi ni Javier at ibinaba ang telepono. Tumingin siya kay Selena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa wakas, Selena, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay may halong lamig at determinasyon. Sa wakas, babagsak na ang reyna. Ngayon na ang oras. Ang auditorium ng St. Augustine International School ay puno. Ang mga miyembro ng board, mga kilalang alumni, mga maimpluwensyang magulang at piling miyembro ng media ay naroon, naghihintay. Ito ang okasyon kung saan pararangalan si Principal Isabel Reyes, isang pagpapakitang gilas ng kanyang kapangyarihan at isang tahimik na pagdiriwang ng kanyang tagumpay laban sa mga kalaban niya. Nakaupo si Javier Santos sa isa sa mga huling upuan sa likod, kasama si Selena. Ang kanilang presensya ay tahimik, halos hindi napapansin sa gitna ng mga nagmamadaling papuri at paghahanda. Ngunit sa ilalim ng kalmado nilang anyo, ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibok, puno ng pag-asa at isang malalim na determinasyon. Naglakad si Isabel Reyes patungo sa entablado, nakasuot ng isang formal at eleganteng dark blue na gown. Ang kanyang ngiti ay mas naging matamis kaysa karaniwan, puno ng pagmamalaki at pagmamayabang. Tinanggap niya ang mikropono, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kasama sa St. Augustine International School, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Isang malaking karangalan po na tumayo sa inyong harapan ngayong umaga. Sa gitna po ng mga pagsubok, ng mga hamon, at ng mga paninira na aming pinagdaanan kamakailan, ang pagkilalang ito ay patunay na ang katotohanan ay laging mananaig. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang bawat palakpak ay tila isang balbas sarado sa tainga ni Javier. Nakaramdam siya ng matinding galit. Ang babaeng ito ay walang kahihiyan. Ginagamit niya ang kanilang pinagdaanang sakit para sa sarili niyang kapakinabangan. Patuloy si Isabel sa kanyang talumpati. Pinupuri ang kanyang sarili sa kanyang integrity at commitment sa mga estudyante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Hindi po madali ang aming pinagdaanan, sabi ni Isabel na may bahid ng drama sa kanyang boses. May mga taong gustong sirain ang pangalan ng institusyong ito, na gustong magtanim ng pagdududa sa aming pagiging tapat. Ngunit sa awa po ng Diyos at sa tulong ng mga taong nagtitiwala sa amin, nalampasan po namin ang lahat ng iyon. At ngayon, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng katotohanan at katarungan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pinakamataas na pagmamalaki, naglakad si Javier. Kasunod niya si Selena na may daladalang isang slim briefcase. Kasama rin nila si Attorney David Ramirez at 2 lalaking nakauniporme, mga kinatawan ng NBI, National Bureau of Investigation. Ang pagdating nila ay naging tahimik sa simula, halos hindi napansin.
Ngunit habang lumalapit sila sa entablado, unti-unting napansin sila ng mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Ang mga ngiti sa mga mukha ng mga nakikinig ay unti-unting nawala. Natigilan si Isabel sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita niya si Javier at Selena. Ang kanyang perpektong ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang kunot noo at pagkaduda. Mr. Santos? Miss Cruz? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay may bahid na ng tensyon. Hindi po kayo imbitado sa pagtitipong ito. Lumapit si Javier sa entablado. Kinuha ang isa pang mikropono na nasa gilid. Tumingin siya diretso kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng galit, na matagal na niyang pinigilan. Nandito po kami, Principal Reyes, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong auditorium para ibunyag ang katotohanan at para ipakita sa lahat kung ano ang tunay na tagumpay ng katarungan. Sa isang senyas ni Javier, inilabas ni Selena ang kanyang laptop. Ipinalabas niya ang projector sa likuran ng auditorium at nagbukas ng isang file. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag at doon, sa harap ng lahat, ay ipinakita ang unang dokumento, isang detalyadong bank statement na nagpapakita ng malaking transaksyon mula sa St. Augustine Scholarship Fund patungo sa isang personal na account. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga tao. Ang mga mata ni Isabel ay nanlaki. Ito ay pekeng. Mga kasinungalingan. Sigaw ni Isabel, pilit na kinukuha ang mikropono mula kay Javier. Ngunit hindi siya pinansin ni Javier. Ito po ay simula pa lang. Ang mga dokumento na ito ay kinuha mula sa personal na USB drive ng yumaong accountant ng St. Augustine, ang ina ni Nalia at Maya, ang mga batang pinalayas ninyo sa ulan. Sinundan ito ng sunod-sunod na pagpapakita ng mga dokumento, mga detalye ng mga shell corporation, mga bank transfers, mga pekeng invoices para sa mga serbisyong hindi kailanman naganap, at mga email na nagpapakita ng direktang utos mula kay Isabel Reyes na ilipat ang mga pondo. Ang bawat dokumento ay isang matalim na kutsilyo na tumatarak sa puso ng kanyang reputasyon. Ang mukha ni Isabel ay unti-unting namutla. Mula sa pagiging matatag, napalitan ito ng gulat, pagkatapos ay takot, at sa huli, purong desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang malakas na boses ay naging garalgal. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw niya, sinusubukang lapitan ng projector, na parang kaya niya itong patayin sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nakalatag na sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong ang dalawang ahente ng NBI. Lumapit sila kay Isabel Reyes. Principal Isabel Reyes, sabi ng isa sa mga ahente. Ang boses ay malakas at malinaw. Ikaw ay inaaresto dahil sa mga kasong maling paggamit ng pondo, pandaraya, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinilit ni Isabel na lumaban. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Sino kayo? Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay ikinadena sa likuran niya. Ang tunog ng metal ay umaalingaw-ngaw sa auditorium. Ang mga tao ay nanatiling tahimik, naguguluhan. Ang kanilang mga paboritong punong guro ay isang kriminal. Ang kanilang respetadong institusyon ay may madilim na lihim. Dinala si Isabel Reyes palabas ng entablado. Ang kanyang tindig ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Sa huling sandali, bago siya tuluyang mawala sa paningin, nag-angat siya ng tingin kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi, isang pagkamuhi na hindi nagtagumpay. Nang matapos ang lahat at ang mga ahente ay nagbigay ng pahayag sa media, si Javier ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Selena. Ang kanyang puso ay gumagaan. Ang hustisya ay natamo.
Tumingin siya kay Selena. Ang babae ay nakatitig din sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-unawa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter at mga pulis na naglilinis ng pinangyarihan, hinawakan ni Javier ang kamay ni Selena. Ito ay isang tahimik na kilos, ngunit puno ng kahulugan. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa silang kailangang ayusin. Ngunit sa sandaling iyon, sa pagitan ng 2 taong naglaban para sa katotohanan, isang bagong simula ang nagsisimulang umusbong. Pananaw ni Javier Santos ilang buwan na ang lumipas. Ang kaguluhan sa St. Augustine International School ay humupa na, napalitan ng bagong pamunuan at mas mahigpit na pagsubaybay sa mga pondo. Si Isabel Reyes ay nilitis at nahatulan sa kanyang mga krimen. Ang kanyang pagbagsak ay naging malaking babala sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan sa mali. Ang balita ay kumalat. Ngunit ang mga alaala ng sakit ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Para kay Javier, ang mga buwang iyon ay puno ng pagbabago. Ang kanyang penthouse, na dati malamig at malungkot, ay tuluyan na niyang ipinagbili. Hindi niya na ito kailangan. Ang pader sa kanyang puso ay gumuho na. Sa halip, bumili siya ng isang mas maliit, ngunit mas mainit at mas mapayapang bahay sa isang subdivision sa Laguna, malayo sa ingay ng syudad. May hardin. May espasyo para makatakbo sina Lia at Maya. Mayroong espasyo para sa isang tunay na pamilya. Ang araw na formal na nilagdaan niya ang mga papeles ng adoption para kina Lia at Maya ay isa sa pinakamahalagang araw sa kanyang buhay. Hindi na sila basta mga batang tinutulungan. Sila na ang kanyang mga anak, Lia Santos, Maya Santos. Ang tunog ng mga pangalang yon ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkumpleto na matagal na niyang hinahanap. Ngayong gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng paglalaro sa hardin, binabasahan niya sina Lia at Maya ng bedtime story. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kanilang bagong kwarto ay puno ng mga laruan at pangkulay. Ang kwento ay tungkol sa isang matapang na prinsipe at isang prinsesa, ngunit ang nakikita niya ay ang mga ngiti ni Lia at Maya, ang kanilang mga mata na puno ng paghanga at pagmamahal. "Kuya Javier," sabi ni Maya, humihikab. "Ikaw po ang pinakamahusay na kuya." Ngumiti si Javier. "Ako ba talaga?" "Opo," sagot ni Lia. "At ikaw din po ang pinakamahusay na daddy." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Javier. Matagal niyang inakala na hindi na niya maririnig ang tawag na daddy. Ngunit sa pamamagitan ng 2 batang ito at sa pamamagitan ni Selena, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Hinalikan niya ang noo ng 2. "Matulog na kayo mga anak. Mahal na mahal kayo ni daddy." Pananaw ni Selena Cruz sa kabilang banda, si Selena ay nakatanggap din ng kanyang sariling pagkilala. Ang kanyang serye ng investigative articles na detalyado ang kaso ni Isabel Reyes at ang sistema ng korupsyon sa likod nito ay nagpanalo sa kanya ng isang prestihiyosong National Journalism Award. Sa kanyang acceptance speech, binanggit niya si Javier, Lia, Maya, at lalo na ang kanyang kapatid na si Eliza. Ito ay hindi lang isang panalo para sa kanya, kundi para sa lahat ng boses na kanyang ipinaglaban. Ngunit ang pinakadakilang premyo para kay Selena ay hindi ang tropeo o ang pagkilala. Ito ay ang pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging isang independent at career-driven na babae, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang pamilya na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Ang pakikipaglaban kina Lia at Maya ay nagbukas ng kanyang puso sa isang pagmamahal na mas malalim kaysa sa anumang scoop. Pag-uwi niya mula sa awarding ceremony, nakita niya si Javier na naghihintay sa hardin ng kanilang bagong bahay. Ang hardin ay simple pa, ngunit meron na itong mga bagong tanim na bulaklak at gulay, mga paborito ni Lia at Maya. Lumapit si Selena kay Javier. Ang kanyang pagod ay nawala sa sandaling makita niya ang lalaki.
Salamat sa paghihintay, sabi ni Selena na upo sa tabi ni Javier sa isang bench. Congrats, Selena, sabi ni Javier. Inabot ang kamay nito. Proud ako sa'yo. Proud din ako sa atin, sagot ni Selena at dahan-dahang sumandal sa balikat ni Javier. Pinagmasdan nila ang mga ilaw ng bahay kung saan mahimbing nang natutulog sina Lia at Maya. Naalala mo ba nung una tayong nagkita? Tanong ni Javier, ang kanyang boses ay malambing. Ayaw na ayaw ko sa mga reporter at ikaw naman, ayaw mo sa mga mayayaman. Pero pareho tayong nagkamali, sabi ni Selena, natawa ng mahina. Marami tayong natutunan, sabi ni Javier. Ako natutunan kong buksan muli ang puso ko. Natutunan kong umibig muli. Natutunan kong maging isang ama. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay umalis sa kanyang kinauupuan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Selena. Lumuhod si Javier sa harap ni Selena. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay isang simpleng sing-sing na may isang nagniningning na brilyante. Selena, sabi ni Javier, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw at ang mga bata ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Kayo ang nagpagaling sa akin. Kayo ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay, para magmahal, at para maging isang tunay na pamilya. Will you marry me, Selena Cruz? Napakagat si Selena sa kanyang labi. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Luha ng kagalakan, luha ng pasasalamat, luha ng pag-ibig. Oo, Javier, sabi niya, halos pabulong. Oo, ikakasal ako sa'yo. Ngumiti si Javier. Ang kanyang mga ngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Selena at pagkatapos ay tumayo at niyakap ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas sina Lia at Maya mula sa loob ng bahay, nakapajama, naguguluhan, ngunit agad na napansin ang nagaganap. Ate Selena, Kuya Javier, tawag ni Lia. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Mama, Daddy. Sigaw ni Maya, tumatakbo palapit sa kanila. Nagulat sina Javier at Selena sa tawag ni Maya. Ngunit sa halip na itama ang bata, ngumiti silang dalawa. Ang mga bata ay nakatayo sa kanilang harapan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan. Yumuko sina Javier at Selena at niyakap nilang apat ang isa't isa. Isang pamilyang binuo hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Isang pamilyang nakahanap ng kapayapaan pagkatapos ng matinding laban. Isang pamilya na natagpuan ang kanilang sariling happily ever after. Habang papalubog ang araw sa kanilang hardin, ang kanilang mga anino ay humaba. Nagpapakita ng isang pamilya na buo na ngayon. Ang mga halakhak ni Lia at Maya ay umalingaw sa hangin, kasama ang tahimik na mga pangako ni Javier at Selena. Sa gitna ng simpleng hardin na iyon, sa ilalim ng kalangitan na unti-unting dumidilim, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanata ng pag-ibig, pagkakaisa, at walang hanggang pag-asa.